Nagpaulan at nagpabaha na ang low pressure area sa ilang bahagi ng Northern Luzon. Sa boundary naman ng Valenzuela at Bulacan, tuloy ang paglilinis para hindi maulit ang matinding pagbaha sa North Luzon Expressway. Saksi si Oscar Oida. Malakas na buhos ng ulan at mataas na baha ang tumambad sa mga residente ng San Fernando City, La Union. Abot tuhod ang baha sa ilang lugar. Malakas din ang agos ng baha sa Purok 5 sa Barangay Sevilla. Kaya ang ilang sasakyan dahan-dahan sa pag-usad. Sa bayan ng Bagao, Cagayan, umapaw ang tubig sa Bagunot-Ibulo Bridge, kaya binaha ang Masikal Road. Halos naging magdamag yung pag-uulan, kaya yun, nakapag-accumulate yung ibang municipalities like Bagao, Enrile, Solana, ng mga accumulated rain lang or yung drainage, walang outlet. Binahari ng ilang eskwelahan sa probinsya, gaya ng Bagao, Solana, Lalo at Enrile. Nag-iwan naman ng makapal na putik ang pag-ulan sa Ilagan, Isabela. Stranded naman ang mga motorista sa bahagi ng Pansyan Road sa Pagudpod, Ilocos Norte dahil sa ragasan ng tubig mula sa katabing bundok. Ang ragasan ng tubig may kasamang mga bato kaya naging delikado ang pagdaan. Yung nagkoconnect ng Cagayan at saka Ilocos Norte, yung Pansyan access kung tawagin natin, usually prone to landslide and flooding din po yan. Ang mga naging pag-ulan na yan ay bunsod ng binabantayang low pressure area ng Pag-asa. Sa Metro Manila naman, tuloy ang malawakang cleanup operation ng pamunuan ng Valenzuela kasama ang MMDA. Ang paghukay at pagsako ng mga dumi sa ilog, ginamitan ng mga backhoe on barge. Una nilang nilinis ang Kaingin Bridge na nasa hangganan ng May Kawayan, Bulacan at Valenzuela. Dito kasi bumabara ang sangkatutak na basura na nagreresulta sa pagbaha sa lugar, pati sa North Luzon Expressway o NLEX. Nagsimula pa raw nitong Hunyo ang paghakot ng basura. Tigit na 8,100 cubic meters, imagine nyo, ng basura, water lily ang nakuha po ng equipment ng Valenzuela. Just to give you an idea, 450 trucks na po ang pinull out natin galing pa lang sa isang lugar. Malaki ang maitutulong yan sapagkat alam naman natin na pag nabarahan dito ang tubig, may ipit at magkukos din ng flooding sa NLEX. Hindi lang sa NLEX, kundi iba pang parte ng Metro Manila. Bukod sa pagtulong sa paglilinis, ang operator ng NLEX na Metro Pacific Tollways Corporation, sinabing may gagawin din daw silang malaking cistern sa lugar. Posible raw itong pag-impakan ng tubig ulan bago pa man ito maging sani ng pagbaha. Kung alam ninyo yung na meron dyan sa Bonifacio Global City na nasa may Burgos Circle, kokopyahin ho natin yung modelo na yon. We will have bigger capacity now. Kasi nagbabago, may climate change, mas malaki na ho ang nagiging epekto nito sa ating expressways at hindi lang naman sa expressways natin. Kabuuan na yan binabaha na yung buong Metro Manila. Para sa GMA Integrated News, ako si Oscar Oida, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.